Hindi bibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang tasang sagot ng Pangulo sa panawagang bumaba siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ito ang malinaw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang dapat na mag-resign. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Ganyan din ang naging banat ni Attorney Harry Roque sa Pangulo. Pero giit ng Pangulo, hindi niya inutos ang courtesy resignation para magpapogi. We are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review. Bagamat wala munang inanunsyo ang Pangulo na iba pang gabinete na babalasahin, kinumpirma niyang may napili na siyang susunod na hepe ng PNP, kapalit ni Police General Romel Marbil na magre-retiro sa June 7. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because the official decision has not been made. They should hear whoever it is should hear about it first from me. Pero habang ganado ang Pangulo na magkwento sa ibang issue, tila iritable naman siya nang matanong tungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Aarangkada na ito sa susunod na linggo. Hindi naniniwala si PBBM na magsisimula ito ng political chaos. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Matatanda ang anak mismo ni PBBM na si Ilocos Representative Sandro Marcos ang kauna-unahang lumagda sa 4th impeachment complaint laban kay VP Sara na isinumite sa Senado. Sinabi ng Pangulo ang lahat ng ito sa kanyang press briefing matapos dumalo sa 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kwento ng Pangulo, nagkaroon din siya ng pagkakataong makausap si Chinese Premier Li Qiang habang naglalakad sila. Pero hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Sa halip, mas sumentro ang kanilang pag-uusap sa taripang ipapataw ng Amerika. And he says, well, that Mr. Trump has his own, seems to have his own idea, but we certainly do not want this to continue. It's not good for everyone. Matapos dumalo sa 2 araw na ASEAN Summit si Pangulong Bongbong Marcos, nakatakda na siyang bumalik sa Pilipinas ngayong gabi. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5.